Then yan yung benchmarker. Parang heart na may butas sa gilid. May marker sa gilid, tapos may bilog doon sa baba, sa taas. Galing dito, may makikita kang parang nakaukit na mga marka. Ano ba itong tawag dito? Ito. Di gaano linaw. Kasi parang ginagamitan lang ng parang stick na gano'n. Ito, tapos Ang kagandahan sa mga palatandaan na tulad ng arrowhead na ito, na mababaw lang ang pagkakaukit, at hindi gaanong malinaw ang pagkaka-engrave, ito ay nagpapahiwatig na ang pinagbaunan ng mahalagang bagay ay hindi na nalalayo sa nasabing palatandaan, mas maiging sundan mo ang direksyon na tinuturo ng nasabing marka, upang marating mo ang tamang lokasyon na pinagbaunan ng nakatagong deposito. parang magka-triangle tong mga batong to. Ito, yung batong benchmarker, tapos ito. Tapos dito. Okay. Yan yung may paadan. Dito, doon, tapos doon, dito. Ito yung nakaharap. Parang Walang duda na ang tatlong palatandaan na malalaking bato na nakaayos ng hugis triangle, ang siyang binibigyang halaga ng dalawang palatandaan na ito, ang batong hugis triangle na may dot sa gitna, na nasa gitna ng old creek, at ang hugis na arrowway na nakaukit sa batong ito, na may arrowhead at may kasamang ukit na mababaw na dot sa gitnang bahagi. Patunay lamang na ang batong ito ang siyang binibigyang halaga, ng bawat dot na marka na makikita nating nakaukit sa bawat triangle na palatandaan, na ibig sabihin ang opening na pinagbaunan ng mga mahalagang bagay, ay katabi lang ng naturang marka. Yung triangle dito sa may, sukatin ko, yung paa, sa kaliwa, ganito. Tapos, may butas dito sa gilid. Tapos, ito yung sinasabi kong benchmarker. Ang malaking batong ito bilang isang mother marker, ay walang duda na ito ay kahawig sa isang batong hugis puso, subalit ito rin ay kawangis sa isang malaking ulo ng ahas, o mas kilala sa tawag na snakehead marker. Kung pansinin natin ang mga detalyadong ukit sa naturang bato, makikita natin sa harap nito ang guhit na kahawig sa bibig ng isang ahas, at karagdagang ukit sa gilid ng naturang palatandaan na kahawig naman sa isang mata. Patunay na ang naturang palatandaan ay nangangahulugan na ang butas o opening na papasukin nito ay nasa harapan mismo ng nasabing snakehead na marka, at ito ay nagbibigay babala, na ang naturang treasure shaft ay kontaminado ng isang lason na patibong, at ang batong ito, ay siya rin kinakaharap ng isa pang batong marka na kahawig rin sa isang ulo ng ahas na nasa gitna ng old creek. Patunay na napakahalaga ng palatandaan na ito, bilang isang base marker, na nagtuturo sa tamang opening na pinagbaunan ng nakatagong deposito sa naturang lugar. Ito po. Sa hindi pa nakakaalam, ang halaman na ito ay isang lason, may mga pagkakataon talaga na makikita mo ang ganitong uri ng halaman sa mga lugar na pinagbaunan ng mga Japanese Imperial Army, at may mga iilang treasure hunters na naniniwala, na ang ganitong halaman ay sinadyang itinanim ng mga JIA, at kabilang ito sa ginawang palatandaan, patunay na ang naturang lugar ay positibong pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Sabi kong benchmarker. Parang heart at tong batong to. Tas may Ang ganitong uri ng pagkabitak sa isang bato, ay walang duda na ito ay gawa ng mga Japanese Imperial Army sa pagmamarka. Na nangangahulugan sa isang passage o daanan, ang isang passage na marka bilang palatandaang ginamit ng mga JIA, ay merong iba't ibang disenyo at kahulugan, may mga passage na tuwid ang pagkakahiwa, at direktang papunta sa opening na pinagbaunan, at may mga passage din na hugis Y ang pagkakahiwa, ito naman ay nagpapahiwatig sa isang napaka-importanteng landmark, malapit sa lugar na pinagbaunan, tulad ng Y Creek at Y Old Road.
Ngunit ang pakurbang bitak ng passage na ito, ay nagpapahiwatig sa important landmark sa lugar. At ito ang Old Creek na makikita malapit sa lugar na pinagbaunan, samantalang ang batong hugis puso na makikita mo, katabi ng pakurbang passage, ay nangangahulugan sa object or treasure deposit. Na pag pinagsama mo sa kahulugan ng pakurbang passage at batong hugis puso, makakabuo ka ng kumpletong interpretasyon, na treasure deposit beside the Old Creek, na tumugma naman sa kasalukuyang sitwasyon ng treasure site na ito, patunay lamang ito na ang spot na tinuturo ng mga mahalagang palatandaan sa lugar, ay tama at akma at naaayon sa kasalukuyang sitwasyon. May bitak. Puntahan ko sa taas. Tapos, dito sa babaw, may may circle. Para nakaganon. Tapos ito. Parang heart siya na may bitak. Bitak sa gilid dito. Tapos kung titingnan nyo, andun yung The opening spot, ang bahagi ng lugar na ito, ang siyang pinapahalagahan ng mga karagdagang palatandaan sa paligid ng naturang treasure site. Ang batong hugis triangle na nasa gitna ng Old Creek, na may isang dot sa gitna, at ang markang arrowway na nakaukit sa batong ito, na may malaking arrowhead at may karagdagang ukit na dot sa gitnang bahagi. At ito rin ang gitnang bahagi ng tatlong malalaking bato na nakaayos ng triangle formation, na siya namang pinapahalagahan ng mga karagdagang palatandaan na ito, ang batong combination ng hugis puso at snakehead, na direkta namang nakaharap sa naturang opening, ang ukit na kanan na paang marka, na direktang nakaharap sa spot na ito, at ang pinapahiwatig ng pakurbang passage na nasa gilid ng batong hugis puso, na treasure besides the Old Creek. Patunay lamang na ang lugar na ito, ang mismong opening na dapat mong hukayin, upang marating mo ang tamang lalim na kinalalagyan ng nakatagong deposito, ngunit kailangan mong mag-ingat dahil ang naturang treasure spot, ay may passage na kontaminado ng isang lason na patibong, na maaari mong madaanan sa iyong paghuhukay, bago marating ang kinalalagyan ng mga mahahalagang bagay. Paa tapos yung sign na may takip. Tapos doon ito yung triangle na butas. Tapos ito pa. Dito naman tayo sa baba. Doon may makikita kang mga butas-butas. Tingnan natin. Ito may butas. Ang markang nakaukit sa batong ito ay isang face marker, na direktang nakatingin sa opening na pinagbaunan ng nakatagong deposito. Ito ay isang karagdagang palatandaan, na lalong nagpapatunay sa pagiging positibo at lehitimo ng nasabing digging spot. Tapos sa kabuuang bato naman may dito. Parang sign na ganito. Diyan galing hanggang doon. Ito. Hanggang doon. Hanggang dito lang siya. Kailangan ng kabuuan.